Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Ginoong Christian Marty Sulbod, ang inyong tagaulat ngayong araw na ito. At pag-uusapan natin ang patungkol sa bisa ng panitikan at mga kilalang pangalan sa larangan ng panitikan. Okay, bago tayo dumako sa ating talakayan ay kailan kaya nagiging mabisa ang isang panitikan? Ano kaya ang mga nagiging dahilan kung bakit tayo nagbabasa? Ano-ano kaya ang ating nararamdaman, naiisip at nababago sa ating kaugalian matapos basahin ang isang akdang pampanitikan? Una, narito ang bisang pandamdamin. Tumutukoy ito sa naging epekto o pagbabagong naganap sa iyong damdamin matapos mabasa ang akda. Halimbawa na lamang dito ang pagpapaantig ng damdamin ng may akda sa mga mambabasa o pagpukaw sa ating pandama, alaala, tuwirang pagpapahayag ng damdaming nais ibatid. Halimbawa na lamang dito ang akda ng Uhaw ang Tigang na Lupa. Kunyari, personal ko itong paboritong akda dahil inaamin kong sa tuwing nababasa ko ang akdang ito ay nalulungkot pa rin ako. Ngunit patuloy pa rin nabubuhay sa akin ang kakaibang damdamin, ang damdamin ng pag-ibig. Doon sumisibol ang kanyang damdamin na kahit na nalulungkot siya ay nanaig pa rin ang damdamin niya dahil sa kwento na iyon ay mayroong pag-ibig. Ang ikalawang bisa ay ang bisang pangkaisipan. Nagbubunsod ito upang tayo ay mag-isip ng may kabuluhan upang yumabong at yumaman ang ating isipan. Dagdag pa rito, gumaganyak sa mambabasa upang alamin ang mga pahiwatig at tunay na kahulugan ng mga salita. Kadalasan ang panitikan ay naglalantad ng katotohanan upang ipakita ang larawan ng tunay na buhay. Ipinauubaya na lamang ng akda ang kahulugan nito sa mambabasa. Halimbawa na lamang na sa akdang Uhaw ang Tigang na Lupa, ang pag-ibig ay esensyal na nangangailangan ng bawat tao, anuman ang edad at kasarian. Isa pang halimbawa sa akdang paglalayag ng puso sa puso ng isang bata, minsan sa pinakahinding inaasahang mga tao natin matututunan ang mahalagang aral ng buhay. Sa bisang pangkaisipan, dito natin malalaman kung ano nga ba ang naging epekto o mga pagbabago sa ating mga isipan pagkatapos natin mabasa ang isang kwento, maikling kwento at anumang mga akdang pampanitikan. Ang ikatlo at panghuling bisa ay ang bisang pangkaasalan. Ang panitikan ay nakakatulong sa paghubog ng ugali. Ang pagpapahalaga sa bisang ito ay pagkilala sa pagkaresponsable ng individual at sa pag-angat ng kanyang kalagayan. Dagdag pa rito, nagtuturo ng wastong pag-uugali, gumagabay upang sundin kung ano ang tama at mali. Sa pagsalamin ng buhay, sa panitikan ay pinakikita nito sa mambabasa kung ano ang tama at mali batay sa konteksto ng grupo o lahing inihahalin tulad ng autor. Isang halimbawa sa akdang Lupang Tinubuan, sa bilis ng pag-inog ng mundo, maaaring hindi na sumasagi pa sa ating isipan ang muling bumalik sa ating lupang tinubuan. Nakakalungkot lang isipin na ang kamatayan pa ang naghuhudyat ng ating pagbalik sa ating lupang tinubuan. Sunod naman natin na tatalakayin ay ang mga kilalang pangalan sa larangan ng panitikan. Kung ano nga ba ang mga naging ambag nila at bakit sila naging kilala sa larangan ng panitikan. Una narito si Dr. Jose Rizal. Sumulat siya ng 2 nobela tungkol sa lipunang Pilipino noong panahon ng Kastila. Ang mga nobelang ito ay Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Si Jose Rizal ay may malawak na ambag sa panitikan ng Pilipinas. Narito ang ilan sa kanyang pangunahing kontribusyon. Una, ang Noli Me Tangere, ang kanyang pinaka-maimpluwensyang nobela na naglantad ng mga katiwalian at abusong nangyari sa lipunan sa ilalim ng kolonyal na pamahalaan. Ikalawa, ang El Filibusterismo, ang kasunod na nobela na mas tumalakay sa revolusyonaryong ideya at paghihimagsik laban sa kolonyal na pamahalaan. Ikatlo, ang mga tula at sanaysay niya, na nagsulat siya ng maraming tula at sanaysay kabilang narito ang Alapatria at Sa Aking Mga Kabata, na nagtataguyod ng pagmamahal sa bayan at pagkakaisa. Ika-4, ang pagsasalin at pagsusuri. Nakisangkot siya sa pagsasali ng mga makasaysayang teksto at mga akdang banyaga na nagbigay diin sa kahalagahan ng edukasyon at kaalaman.
At ang panghuli ay ang pagpapalaganap ng ideya ng nasyonalismo. Ang kanyang mga akda ay nagbibigay inspirasyon sa mga Pilipino na magtanong tungkol sa kanilang kalayaan at karapatan na naging batayan ng kilusang makabayan. Sa kabuuan, ang mga ambag ni Rizal sa panitikan ay hindi lamang nagbigay ng mga libangan kundi naging instrumento rin ito sa pagbabago at pag-angat ng kamalayan ng mga Pilipino. Sunod naman ay si Francisco Baltazar, ang sumulat at autor ng Florante at Laura, kilala ding ama ng panulaang Tagalog. Si Francisco Baltazar, kilala bilang Francisco Balagtas, sa isang tanyag na makatang Pilipino at isa sa mga haligi ng panitikan sa bansa. Narito ang mga ilang mahalagang impormasyon tungkol sa kanya. Una, ang kilala sa kanyang akdang Florante at Laura. Ang kanyang pinakatanyag na tula na itinuturing na isa sa pinakamagandang halimbawa ng panulaang Tagalog. Ang kwento nito ay umiikot sa pag-ibig, karangalan at mga suliranin ng lipunan. Ikalawa, ang makakalikasang tematika sa kanyang mga akda, madalas na nagtatampok si Balagtas ng mga temang makabayan, pagmamahal sa bayan at pakikibaka para sa katarungan. Ikatlo, ang estilo ng panitikan. Gumagamit siya ng makabagbag, damdaming wika at talinaga na nagbibigay buhay sa kanyang mga tula at nagsilbing inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng mga manunulat. At ang panghuli ay mahalagang epekto. Ang kanyang mga gawa ay naging inspirasyon sa mga makabayan at revolusyonaryo na nagtaguyod ng nasyonalismo sa panahon ng kolonyalismong Espanyol. Si Balagtas ay patuloy na pinag-aaralan at pinapahalagahan sa mga paaralan at siya ay tinuturing ng isang pambansang yaman sa larangan ng panitikan. Ang sunod naman ay si Marcelo H. del Pilar o mas kilala sa alias na Plaridel. Siya rin ay nagtatag ng Diaryong Tagalog. Si Marcelo H. del Pilar ay isang mahalagang sa kasaysayan ng Pilipinas at isang prominenteng manunulat. Narito ang ilang pangunahing impormasyon tungkol sa kanya. Una ay kilala siya sa ilalim na alias na Plaridel kung saan siya ay sumulat ng maraming artikulo at sanaysay. Sa pahayagan naman ay tinatag niya ang pahayagan na kalayaan na naging plataporma sa mga ideya ng reforma at nasyonalismo at nagbigay diin sa mga katiwalian ng mga kolonyal at na awtoridad. Sa panitikan naman ay siya ay isa sa mga pangunahing tagapagtaguyod ng mga literaturang Tagalog. Ang kanyang mga akda tulad ng La Solidaridad ay naglalaman ng mga ideya ukol sa kalayaan at karapatan ng mga Pilipino. Sa pagtutulungan sa katipunan naman ay kabilang siya sa mga nagtaguyod ng mga ideya ng katipunan at nakipagtulungan sa mga revolusyonaryo upang labanan ang mga kolonyal na pamahalaan. Sa temang panlipunan naman ay madalas na tumatalakay ang kanyang mga akda sa mga isyong panlipunan tulad ng katiwalian, kahirapan at mga pangangailangan ng edukasyon para sa pag-unlad ng bayan. Si Marcelo H. del Pilar ay tinuturing na isang makabayan at isang mahalagang bahagi ng kilusang propagandista na nagbigay diin sa kalayaan at karapatan ng mga Pilipino. Sunod naman ay si Amado V. Hernandez. Siya ay kauna-unahang manunulat sa wikang pambansa na kinikilalang national artist. Si Amado V. Hernandez ay kilala sa Isang Lipang Langit dahil ito ay isa sa kanyang mga maimpluwensyang tula na naglalarawan ng mga temang pag-ibig, pag-asa at paghihirap. Siya rin ay kilala sa mga kanyang tula at kwentong nagtatampok sa tema ng pagmamahal sa bayan at mga karapatan ng mga manggagawa, kabilang na dito ang Buhay na Pina na tumatalakay sa buhay ng mga Pilipino sa panahon ng digmaan. Isang aktibong kalahok sa kilusang pampulitika, naging bahagi siya ng mga kilusang nagtataguyod ng karapatan ng manggagawa at masang Pilipino. Nakilala rin siya sa mga kanyang pagsasalin at kritikal na pagsusuri ng iba pang mga akdang panitikan na nabibigay diin sa kahalagahan ng edukasyon at kaalaman. Ipinagkaloob sa kanya ang mga parangal para sa kanyang mga kontribusyon sa panitikan kabilang na ang Gawad Balagtas. Si Amado V. Hernandez ay tinuturing na isang mahalagang boses sa panitikan at sa pakikibaka para sa katarungan ng lipunan. At ang panghuli ay si Severino Reyes. Siya ay ama ng dulang Tagalog o pinakakilala sa kanyang mga dula ay ang sarswelang walang sugat na pumapaksa sa kagitingan ng mga katipunero. Siya rin ay kilala bilang Lola Basyang, ay isang tanyag na manunulat at dramatista sa Pilipinas.
Narito ang ilang pangunahing ambag at katangian niya. Una ay ang kilala siya sa mga kwentong bata. Nagsulat siya ng maraming kwento para sa mga bata, lalo na ang mga kwentong isinulat sa ilalim ng pangalang Lola Basyang, na patuloy na tinatangkilik ng mga mambabasa. Nagsimula siya sa larangan ng dula at nakilala sa kanyang mga dulang nakasentro sa buhay at kulturang Pilipino na naglalarawan ng mga karanasan ng karaniwang tao. Isang mahusay na tagasalin rin siya at ang nagsalin ng mga akdang banyaga sa wikang Pilipino na nagbibigay diin sa halaga ng panitikan. Siya rin ay nagsilbi na naging inspirasyon sa paggamit ng wikang Pilipino sa panitikan na nagpalakas ng nasyonalismo at pagkakakilanlan. Ang kanyang mga akta ay naging bahagi ng kulturang popular sa Pilipinas na tumulong sa paghubog ng mga ideya at tradisyon ng mga Pilipino. Sa kabuuan, si Severino Reyes ay tinuturing na isa sa mga haligi ng panitikan sa Pilipinas na makabuluhang kontribusyon sa pag-unlad ng panitikan at kulturang Pilipino. Hanggang dito lamang ang aking ulat. Maraming salamat sa pakikinig at panonood sa aking ulat. Naway may natutunan kayo. Sa muli, maraming salamat.